that deal. Deal. International concerts, malalaking sporting events at mga iba pang big-time na gatherings ang madalas dito ginaganap sa Bulacan. Tama, kung galing ka ng Metro Manila, isa sa mga unang dadaanan yung municipality ng Bulacan ay ang Bukawe, Bulacan. Tara mga ka-love trip! Biyahe na tayo to Bulacan! Actually, kaya kami pupunta ng Bulacan. Dahil na-invite kami ng isang close friend na makifiesta sa kanilang barangay sa Balagtas, Bulacan. Siya daw kasi ang Hermano Mayor. Sino siya? Later, mahal, papakilala natin siya. Pero before that, Mahal, bakit nga ba Bulacan ang tinawag sa Bulacan? Tinatawag siyang Bulacan mahal. Dahil dati, noong panahon ng Kastila, marami daw tumutubong mga bulaklak sa mga pangpang ng ilog. Kaya tinatawag siyang Bulacan. Marami interpretations kung saan nanggagaling ang Bulacan. Sabi ng iba, hango daw sa Tagalog word ng bulak o cotton kasi everywhere in the region may tumutubong bulak. pwede. Grabe, pangalan pa lang, ang dami ng kwento. Mahal, ang laki pala ng Bulacan, no? Oo naman, mahal. Alam mo ba na ang Bulacan ay more than 279,000 hectares? Hindi nga. Mas malaki pa sa Metro Manila? Yes, mahal. Dahil almost 69,000 hectares lang ang buong Metro Manila. So, mga 4 na Metro Manila ang Bulacan. May mga famous people ba na nagmula sa Bulacan? Siyempre, nariyan ang magkapatid na revolutionary leaders, si Marcelo H. Del Pilar at Gregorio Del Pilar. Mga showbiz personalities. Meron din si Regine Velasquez, Henyo Master Joey De Leon, comedian Empoy Marquez, actress Jolina Magdangal, at syempre, itong katabi ko ngayon, taga Bulacan din, na napakagandang babae. Grabe, talagang Bulacan! Because, yes, we can! Bakit naman Balagtas ang itinawag sa Balagtas, Bulacan? Balagtas, it used to be called Biga, B-I-G-A-A. Pero dahil dun nga nag-reside si Francisco Balagtas sa ating mga greatest poets ang sumulat ng Florante at Laura. Nakapag-decide ng gobyerno na from Biga, tinawag siyang Balagtas noong 1966. So, ano yung mga famous lines sa Florante at Laura? Hindi ko alam. Uy, dapat alam mo, kilala mo nga si Flo Kilala ko lang siya pero hindi ko pa nababasa ng Florante at Laura. Hoy! Paano ka graduate na high school lang? Hindi mo siya Hindi ko na maalala. So, as per our friends na taga Balagtas, dun nga daw nagsimula din ang balagtasan. Mga yung pagsasalita on stage. Sige nga, sample. Mahal kita. Hindi ito bola. Mga ka-love trip, our first stopover is Kalumpit, Bulacan. Alam mo, mahal, Kalumpit ang hometown ng family ko at pinagmamalaki namin ang pinakamasarap na kalumpit longganisa. Ayan ang longganisa. Ano po ulit pangalan niyo, kuya? Ako po si Manong Don, kung tawagin dito, Manong Don Longganisang Kalumpin. Po, May nakapalitan na Longganisa doon. nandito tayo sa market po ng Kalumpit at gagawa tayo ng chicken longganisa Actually, care taga of Kalumpit Manong po Don. ako. Taga Pero later titikman ko rin Hindi yung ko sure pork sa kasi kung sa Kalumpit, mas sa kilalang barangay. pork longganisa sa Kalumpit. So, let's go. Ayun, sabi naman ni Manong Don, kahit ano naman pwede gawing longganisa, like fish longganisa, bangus, Siguro si Enzo pork beef, chicken. pork, chicken, any kind of meat. Kasi saka masikip po yung peso. Hindi ko alam kung may busog po vegetarian longganisa. Pero Sige baka po. meron. Ganap na po katagal yung business niyo po? Ako po nagsimula po 2012.
2012. 2012. Wala po ako Kayo talaga yung nagtayo po nung manong doon? Sa totoo lang, hindi naman po ako nauna. Ako lang po ay helper lang dati ni Rose Garcia. Yung Rose Garcia po, yung pinakamalaking pagawa ng longganisa dito, kapatid ko po yun. Opo. Bali kaming dalawa nagtutulong. Hanggang sa bumukod na lang po ako. Hanggang si Rose po, naiwan ako. Si Rose lumaki ng lumaki. Di bali ikaw kuya, magiging big time ka rin. Alam niyo ba yun, meron tayo isang kasama na taga-Kalumpit. Ako yun. Ito nga. Nung dumadalaw po ako dito bata pa, sinasama ako ni Mami. Kuya, may tatanong Favorite lang. ko to eh. May tatanong lang ako kay Michelle. Ano? Knock-knock. Yun na may knock-knock po. Who's there? Kalumpit. Kalumpit ho. Napaka-kalumpit ng pagmamahal ko sa'yo. Hay nako! Bago pa masundan ang knock-knock ni Enzo, ituloy na natin ang longganisa making tutorial. Sabi ni Manong, nagigiling sila at nagtitimpla ng up to 45 kilos ng meat. Tapos mga 7.5 kilos of garlic ang minimix. Kasi daw kapag longganisa kalumpit, dapat maraming garlic. And for the casing, maganda kong all-natural pinatuyong isaw baboy. Pakita mo muna sample. O, to. Bali yan. Papasok lang doon sa butas ng casing yung panilid. Ayan. Tapos, tali. Pakita natin tali. Sanay na sanay no. O, sali na po yan. Dito na po pinanganak yan. Dito na gumawa yan. Baka kahit nakapikit ka, kaya mo yan, no? Medyo mahirap yung pagtali. Pero kapag inaraw-araw mo daw, bibilis ka rin kagaya ni ate. Ang longganisa ni Ah. Enzo. Sure. Mamaya, titikman nyo ha. Okay. Oh, ngayon, it's Michelle's turn. O, dito naman kay ate. Ito. Eh. Okay na po yan. Sinong mas magaling gumawa ng longganisa sa amin ni Michelle? Galing. Di pantay! Ito, medyo mataba siya. Medyo nakakain siya sa life. Ito, sakto lang. Nakapag-workout. Siyempre, after namin gumawa ng longganisa, Of course, lulutuin na namin. So guys, nandito tayo ngayon sa tabing ilog Yes. at niluluto natin ang chicken longganisa, And pork longganisa. pork longganisa. Ito yung ginawa mo ata kanina, mahal. Ay, Actually guys, ngayon ko lang nalaman na kailangan pa lang ipakaluan muna yung longganisa. Hindi siya direct parang chong. semi-kulo. Kumbaga Oo. pag lumabas na yung oil, eventually mawawala din yung water. So yun na yung pangluluto mo. Dami nangyayari! Masarap yung chicken longganisa. Saka healthy siya kasi lean meat eh. Unlike yung pork, syempre, iba pa rin pag fatty yung sausage. Pero parehas masarap. Same lang yung lasa eh. Iba lang yung meat. Tingin ko iba yung lasa. Natikma ko to before eh. Mas malasa na yung pork. Mas masarap siya. Saka yung babad kanina parang mukhang mas matagal kaysa sa chicken. Kumbaga matagal nang marinate yung ano ni kuya. So first time mo ba makatikim ng kalumpit longganisa? Think ko first time in a long while. Nakalimutan ko na yung lasa. Sarap. ibang klase talagang longganisa kada probinsya, no? May sarili silang identity. Sa vegan, maliit at magarlic. Sa Lukban, medyo maasim-asim. Sa Cebu, bilog at sweet style naman siya. Tapos, pagdating ng Bulacan, juicy, garlicky, tapos perfect ipares sa mainit na kanin. Parang ikaw lang, mahal. Perfect. O ayan mga ka-love trip, on the way na kami sa cradle of the First Philippine Republic. Saan pa kundi sa Malolos. Ayan po, mga ka-love trip, kasama po namin ngayon si Sir Romel ng ang ating tourism officer for Malolos. Welcome to the historical place ng Baraswain Church. It's actually our first time here, so pwede kami mag-wish. Yeah, oo. Actually, ang kasabihan dito, hindi, pag first time mo dito, kailangan mo humalik sa sahig ng Baraswain Church. Ah, talaga? Kasi kung di mo gagawin yun, hindi ka ganap na tunay na Pilipino. Okay. Dito kasi sa Baraswain Church naganap yung ating the First Philippine Congress, which means dito natin binuo ang ating saligang batas, ang Constitution. So dito naganap yun. That was in September 15, 1898.
And then the Constitution was ratified January 21, 1899. Dito nabuo yung unang kongreso, which means tayo yung una sa Asia, tayo yung una sa Africa. Ginaya nila yon para During that maging... time, Kasi naniniwala si Emilio Aguinaldo, si dating unang Pangulong Emilio Aguinaldo, ng kanyang form of leadership would be republikano. So, kailangan doon magkaroon ka ng sarili mong saligang batas para patunayan mo sa buong mundo na kaya mo mag-govern ng isang buong bansa. So, dito naganap yun. Si Pangulong Emilio Aguinaldo, taga Bulacan po ba? No, Cavite siya. Taga Pero Cavite dito siya. niya naisip. Dito niya pinili Oo. dahil strategic location. Una, ang Malolos kasi is a coastal town. Meron kami 5 coastal towns dito. Napaka-strategic daw ng Malolos ayon kay Sir Romel. Kasi maliliit at makikitid ang mga daan at mababaw ang ilog. Kaya daw di basta mapapasok ng malalaking barko ng mga dayuhan. Pivotal pala ang role ng Baraswain Church sa Philippine history, no? Mabuti at hanggang ngayon, matibay at nakatayo pa rin siya. Ayon kay Sir Romel, hindi daw semento ang original na ginamit sa mga bato ng adobe, kundi mga puti daw na itlog or egg whites na hinalo sa lime at buhangin para mas tumibay ang pagkakadikit ng bawat bloke. Astig! Really? Grabe, no? 138 years old na ang Baraswain Church. Pero napakaganda pa rin. Tama ka, mahal. At alam mo ba, nasunog na siya noong 1884. Napinsala noong Philippine-American War at naging garrison pa ng mga Hapon noong World War II. Perfectly restored. Bongga! Mahal, nagugutom na ako sa kakapasyal natin sa Baraswain, ha? Hanap kaya tayo ng malapit na mga kainan dito. May nabanggit si Sir Romel na empanada. Balita po namin, napakasarap po ng empanada niyo dito. Nakakatikim. Po, bibili po kami. May dalawa po. Dalawa na lang. Sakto! Thank you po. Thank you, Mami! Kayo po bang may-ari? Kayo po si Mercy? Desi po. Si Mercy. Ako po gumagawa. Ay, mercy po. May edad na po eh. Salamat po! Thank you po! Wow, parang croissant yung itsura. Kakaiba. Kayo po talaga gumagawa. Everyday po. Nakagat mo ba, mahal? Pero kulang pa siya naman. Chicken na chicken. Pero masarap siya. Sabi, tataba tayo sa Bulacan. First time ko kumain yung empanada. Masarap pa yung Kakaiba. empanada. Sobrang layo po sa mga empanadang natitikman. Ah, well. After nung empanada, parang hindi pa tapos yung cravings ko. Hi! Sanay na ako. Daan muna tayo sa OG na pasalubong ng Bulacan, kakanin ni Mimi at Goryo. Pwede na ba ako kumupit ng isa? Tikim lang Thank ako. you. Grabe! Parang buong pyesa na tong tray. May sapin-sapin, kutsinta. Pati maha blanca at kalamay na bite-size lahat. Tapos syempre, hindi pwedeng hindi nating daanan ang Eurobake. Uy! Yung inipit ng Eurobake. Order ng mami ko yun. And na-meet pa namin si Sir Richard Ramos, ang third generation ng family-owned Eurobake of Bulacan. Ang dami na naming nabili. May free take-home pa. Thank you, sir, sa ulitin. Wow! Ibang level yung empanada ni Mercy, no? Pati yung kakanin at inipit. Pero mas ibang level yung susunod nating kakagatin. Hala! Pagkain ulit? Hindi lang pagkain, kundi experience na matitikman sa Balagtas Fiesta. Naghihintay sa atin doon ang isa sa mga malapit nating kaibigan. Meron na yata akong idea kung sino siya. Talaga ba, mahal? Dahil ang akin namang mga magulang, pinalaki naman kami na talagang dapat kilala mo ang Diyos. Dahil ang Diyos naman talaga magiging sandigan mo kahit sa anong bagay. Mahirap o sa ginhawa. But wait, there's more. Meron din tayong pupuntahan ng isang lugar na parang nasa Palawan ka. Palawan in Bulacan? Wait. At mag-attend tayo ng isang Santa Cruzan na certified queen.
ang kasama sa prosesyon. Kilala ko ba siya? Baka sit back and relax ka lang, mahal. Abangan!